mga overseas Filipino workers or OFW na pro-Duterte na magrarally sa abroad, malaki ang posibilidad na kayo'y magaya sa mga OFW sa Qatar na hinuli, kinasuhan at pinagbabayad ng malaking pera. Pwede pang ma-deport sila at pwede silang mawala ng trabaho. Dahil po may mga bansa sa buong mundo o maraming bansa ang bawal ang ganyang klaseng political rally, especially sa Middle East. Kasi ganito po yan, walang pakialam yung ibang bansa kung ano ang problema ni Duterte. Wala silang pakialam sa political issue sa Pilipinas. Kaya pag yung mga OFW ay nagrally tungkol sa politika sa Pilipinas at ginawa sa ibang bansa, lalabag yun sa kultura, batas at policy ng bansa kung saan walang pakialam sa Pilipinas. At yan ang magiging basihan. Kaya hindi po ito pananakot. Bahagi ito ng sana inyong tanggaping constructive na paliwanag at impormasyon at analysis at opinion. Na huwag kayong padalos-dalos na mga overseas Filipino workers. Baka kayo ay ginagamit lang o nagpagamit lang, dala ng emosyon, pero nilalabag nyo na ang mga batas diyan sa inyong bansang pinupuntahan. Delikado yan. Ipalaala ko lang, nagpunta kayo dyan bilang OFW, Overseas Filipino Workers na manggagawang Pilipino para sa inyong pamilya. May taguyod ng magandang buhay ang inyong mga anak sa pag-aaral, pagkain at marami pang pangailangan. Nagtatrabaho kayo dyan kaya nandyan. Hindi kayo dapat mag-rally, hindi bakasyon, yan ay trabaho. Baka maapektuhan ang inyong trabaho sa inyong mga employer. Baka kayo lumabag sa batas, kakasuhan pa kayo, problema yan. Pag kinasuhan kayo at na-deport kayo, hindi na kayo makakabalik. Pag pinakulong kayong katulad ng mga OFW dun sa Qatar, nadamay na yung trabaho. Paano makakapagtrabaho kung nakakulong? Mahirap magtrabaho kung may kaso, ay kung ipa-deport pa. Kaya inuulit ko, ang nangyari sa Qatar ay pwede rin mangyari sa inyo na mga OFW. Huwag kayong paggamit. Total, nasa korte na ang kaso, hintay na lang natin kung ano ang mangyayari. Hindi makukuha sa rally ang ICC. Sinabi na yun ng spokesman ng ICC. Hindi makukuha sa demonstration, hindi makukuha sa batikos ang ICC. Dahil ang ICC ay walang pakialam sa mga internal political issue ng kahit saang bansa sa mundo. Ang kanilang pinakikialaman ay kapag merong nagreklamo, may nag-file ng complaint na may kaugnayan sa human rights violation or crime against humanity, diyan sila makikialam. Pero political issue, dead ma sa kanila yan. Kaya kahit mag-rally kayo na mag-rally, na katulad na inyong ginagawa, wala hong epekto yan. Hindi madidismiss ang kaso ni Duterte dahil nag-rally kayo. Hindi siya papalayain dahil nag-rally kayo. Sa halip, ang aking analysis at opinion dito, ginagalit lang ninyo ang mga judges ng International Criminal Court. Lalo na kung yung mababasa yung mga masasamang sinasabi sa social media at pati yung mga account ng mga judges ay pinasok na ninyo. Alam nila at nababasa nila yan. Lalo lang kung nagagalit sa inyo. Kasi ang rally sa abroad, pwede lang yan kung halimbawa ay Independence Day o namang okasyon na kayo nakikiisa. Pero yung local politics sa Pilipinas, dadalhin nyo sa abroad, wala silang pakialam. Pwedeng kayong makasuhan dahil kayo lalabag sa kanilang mga rules and regulation, kultura at batas. Pag kultura ang pinairal, mabigat yan. Lalo sa Arab country, bawal na bawal po dyan ang mga demonstrasyon o pagpapabagsak ng gobyerno dahil makaka-istorbe yan. Tsaka hindi talaga sa kanila pwede yan. So, ulitin ko, ang nangyari sa 20 o ngayon 16 na lang daw natitira dahil pinalaya yung 4 dahil mga minor de edad na OFW sa Qatar ay pwedeng mangyari sa inyo, sa ibang bansa kung hindi kayo titigil. Maraming paraan. Una, ipagdasal nyo na malampasan ni Duterte ang kanyang kaso sa magandang trial na gagawin. Ipagdasal nyo na maging maganda ang kalusugan ni Duterte at kanyang malabanan ang pagsubok sa kanya.
Ipagdasal nyo na magiging parehas at yun naman yung magiging normal. At kaya nga mayroon due process doon sa ICC. Yun lang po magagawa. Pero yung mag-rally kayo para pabagsakin ng Marcos administration o mag-rally kayo para hiyain at galitin ng ICC judges, mag-rally kayo para palabasin si Duterte, malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Hindi yan mangyayari. Magpalit man ang administrasyon ni Pangulong Marcos kung aabot ang kaso ni Duterte hanggang 2028, wala ring epekto yan sa ICC. Si Pangulong Marcos ay bababa sa 2028, tapos na ang kanyang term. Meron pang 3 taon. Kahit na sino ang presidente ng Pilipinas, hanggat hindi pa tapos ang trial, mananatiling nakakulong si Duterte. At mananatiling nandyan ang kaso. Ganon po yan. Kahit na sino maging Pangulo. Kasi hindi nga tayo member ng ICC. Wala na tayong kapangyarihan, diktahan, pakialaman. Ang trabaho lang at magagawa ng Philippine government hanggang apila lang, subject for approval. Hindi tayo papaniwalaan nila at wala tayong personalidad na makialam sa ICC kasi tayo ay hindi na member. Bakit ba hindi member ang Pilipinas? Kasi nag-withdraw si Duterte nung panahon niya. 2017 nag-apply or 2028, 2019 na aproban. Hindi na tayo member. O, sino may kasalanan? Eh kung tayo member ngayon ng ICC, pwede pa tayong makialam, umapila at baka tayo pakinggan sa paglaya ni Duterte kasi member tayo. Eh ngayon hindi na tayo member. O para tayo papakinggan, wala tayong personalidad sa mga policy at trabaho ng ICC. So sino may kasalanan? Sisisihin nyo Marcos administration, sandali. Walang kinalaman ng gobyernong ito sa problema ni Duterte. Walang kaugnayan ng problemang ito sa pagkaka-withdraw natin sa ICC. Dahil si Duterte ang gumawa nito. Ayan, yun lang ho yung totoo. O sabihin nyo, binabanata na naman Duterte. Hindi banat ito. Sinasabi ko lang ho yung totoo na nangyari. Ang nagsasabi lang na binabanata ko si Duterte yung mga sarado ang isip ng mga DDS. Na puro sila Duterte kahit hindi nila alam ang kanilang pinaglalaban. Kahit sarado ang isip nila, ayaw nilang buksan sa totoo. Isipin lang nyo kung anong pinagdaanan, makaka-relax kayo. Isipin nyo kung anong ginawa ng Duterte. Isipin nyo yung katarungan para dun sa mga namatayay, na mga naging biktima. Makaka-relax kayo. Pero ang tingin nyo kasi sa mga biktima, okay lang, namatay na sila, wala na. Okay lang, si Duterte ang tama, mali si Marcos. Tama kayo, mali ang mga pro-Marcos. Eh, walang mangyayari dyan. Saradong pag-iisip yan. Hindi kayo makakakuha ng matitinong Pilipino na open ang kaisipan, matatalino at alam ang sitwasyon. Mga local or national, international law, may idea sila. Policy sa local at sa buong mundo, alam nila. Prinsipyo tungkol sa mga isyo, alam nila. Hindi nyo malilinlang. Yung kahirapan, kakulangan ng kaalaman at maraming bagay, yun ang ginagamit nyo. Inaabuso nyo ang kahinaan ng iba para bulagin, papaniwalain na kayo mga DDS, tama kayo. Yung rule of law, ayaw nyo sundin, kaya kayo napahamak. Yung rule of law ayaw sundin at hindi sinunod ni Duterte, kaya siya nakulong. Kasi kung yung rule of law ay pinairal, inimbestigahan, hinuli, kinasuhan, walang tinukhang, o edi, due process yun. Eh wala eh. Walang investigation, puro tukhang. 20 hanggang 30 umano, 30,000 ang buhay na nawala. Bakit wala kayong malasakit doon? Tanong ko lang. Bakit puro kay Duterte nagmamalasakit? Paano ang buhay ng nawala sa kamay ng kanyang gobyerno noon mula mayor ng Davao at naging presidente ng bansa? Yan po yung issue eh. Please like and share ng video ito.